Sa buhay ng bawat tao, dumarating ang panahon na nararamdaman nating may kulang. Maaaring mayroon tayong tagumpay, pera, kaibigan at mga pangarap. Ngunit sa kaibuturan ng ating puso, may isang bahagi na tila hindi mapunan ng anumang bagay sa mundong ito. Ang katotohanan ay, ang ating kaluluwa ay nilikha upang magkaroon ng relasyon sa Diyos. At ang tanging makakapuno sa ating puso ay si Hesukristo. Si Jesus ay hindi lamang isang dakilang guro o propeta. Siya ang anak ng Diyos na naparito sa mundo upang iligtas tayo mula sa kasalanan, bigyan tayo ng kapatawaran at ihatid tayo sa buhay na walang hanggan. Siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. At ang pinakamagandang balita ay ito. Bukas ang kanyang mga bisig para sa sino mang gustong lumapit sa kanya. Ngunit, bakit may mga taong nahihirapang lumapit kay Jesus? Maraming hadlang ang maaaring humarang sa ating paglalakbay patungo sa Panginoon. Ang ilan sa mga ito ay kasalanan, takot, pagdududa, sugat ng nakaraan, pride, at mga alalahanin sa buhay. Minsan, iniisip natin na hindi tayo karapat-dapat. Iniisip natin na napakarami na nating pagkakamali. Ngunit tandaan natin, hindi hinahanap ni Jesus ang mga perpekto. Hinahanap niya ang mga pusong handang magsisi at magtiwala sa Kanya. Ang unang hakbang sa paglapit kay Jesus ay ang pagkilala na kailangan natin siya. Kailangan nating tanggapin na hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Hindi sapat ang mabubuting gawa lamang. Hindi sapat ang relihiyon, tradisyon, o sariling lakas. Ang ating puso ay nangangailangan ng tunay na pagbabago at tanging si Jesus lamang ang makakagawa nito. Kapag kinilala natin ang ating pangangailangan sa Kanya, ang susunod na hakbang ay ang pagsisisi. Ang pagsisisi ay hindi lamang paghingi ng tawad. Ito ay ang taus-pusong pagtalikod sa kasalanan at pagbabalik loob sa Diyos. Ibig sabihin, kinikilala natin na mali ang ating mga nagawa at handa tayong baguhin ang direksyon ng ating buhay. Kapag nagsisi tayo, pinapatawad tayo ni Jesus at nililinis niya ang ating puso. Pagkatapos ng pagsisisi, kailangan nating manampalataya kay Jesus. Ang pananampalataya ay ang buong pagtitiwala sa Kanya. Paniniwala na Siya ay namatay sa krus para sa ating mga kasalanan at muling nabuhay upang bigyan tayo ng bagong buhay. Kapag inilagay natin ang ating pananampalataya kay Jesus, tinatanggap natin Siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Ngunit ano ang mga hadlang na kailangang alisin upang makalapit tayo kay Jesus? Ang unang hadlang ay kasalanan. Ang kasalanan ang naghihiwalay sa tao sa Diyos. Maaaring ito ay galit, inggit, kasinungalingan, imoralidad, bisyo, o anumang bagay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Upang alisin ang hadlang na ito, kailangan nating ikumpisal ang ating mga kasalanan at humingi ng kapatawaran. Ang dugo ni Jesus ay makapangyarihang maglinis sa atin. Ikatlo, sumamba at magpasalamat. Kapag pinupuri natin ang Diyos, lumalakas ang ating pananampalataya at nawawala ang takot at panghihina. Ikaapat, makisama sa mga taong may pananampalataya. Napakahalaga ng fellowship. Ang mga kapatid sa pananampalataya ay makakatulong upang palakasin ka sa iyong paglalakbay. Ikalima, sundin si Jesus. Ang tunay na relasyon kay Jesus ay hindi lamang pakikinig, kundi pagsunod. Kapag isinasabuhay natin ang kanyang mga turo, lalo natin siyang nararanasan. Kapag lumapit tayo kay Jesus, maraming pagbabago ang nangyayari. Pinapatawad niya ang ating mga kasalanan. Binibigyan niya tayo ng kapayapaan.
Pinagagaling niya ang ating puso. Binibigyan niya tayo ng bagong pag-asa. Pinupuno niya tayo ng kanyang pag-ibig. At higit sa lahat, binibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, ano man ang iyong pinagdaanan, anumang kasalanan o pagkakamali ang nagawa mo, hindi pa huli ang lahat. Tinatawag ka ni Jesus ngayon. Hinihintay ka niya. Hindi mo kailangang ayusin muna ang lahat bago lumapit sa kanya. Lumapit ka ngayon at siya na ang magbabago sa iyong buhay. Kung nais mong lumapit kay Jesus, maaari mong sabihin ang simpleng panalangin ito. Panginoong Jesus, kinikilala ko na ako ay makasalanan at kailangan kita. Humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng aking kasalanan. Naniniwala ako na namatay ka sa krus para sa akin at muling nabuhay. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Pumasok ka sa aking puso at baguhin mo ang aking buhay. Gabayan mo ako araw-araw. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung taimtim mong sinabi ang panalangin ito, nagsimula ka na ng bagong buhay kasama si Jesus. Tandaan mo ito, ang paglapit kay Jesus ay hindi isang beses lang na desisyon. Ito ay isang araw-araw na paglalakbay. May mga pagsubok, may mga hadlang, at may mga pagkakataong madadapa tayo. Ngunit sa bawat pagkakataong tayo ay babalik sa Kanya, naroon siya upang tayo ay itayo, palakasin at akayin. Si Jesus ang daan tungo sa tunay na kapayapaan, tunay na pag-ibig, at tunay na buhay. Lumapit ka kay Jesus. Ibigay mo sa Kanya ang iyong puso. Hayaan mong alisin niya ang lahat ng hadlang at mararanasan mo ang buhay na higit pa sa iyong inaasahan. Dahil kay Jesus, may pag-asa, may kapatawaran, may bagong simula, at may buhay na walang hanggan.